Hello everyone, this is Angelo Dripin representing Pasig City. We're at JCI Makati. We done meeting and advocacy training. And yun, sobrang dami po namin natutunan. And yung mas natutunan po namin yung meaning ng leadership. Hindi lang siya basta magli-lead. Hindi dapat may action. And andun talaga yung puso mo na maglingkod sa ibang tao. Ayun. Congratulations in advance, of course, for sharing your advocacy dito sa JCI. So, aside from sharing your advocacy, what else can we expect from you for this competition? Since malapit na yung preliminary and as well as the final Yes competition. po. Yes, of course, nandyan po yung formal wear. Siyempre, elegance nandyan pa din. Yung pagiging modern gentleman. Of course, nandyan din yung siyempre pinaghirapan ng bawat candidate yung swimwear. Siyempre, abangan niyo po yan. Of course, abangan niyo rin po kung sino po ang magiging Mr. Philippines 2026. Meron bang talent competition ng Mr. Philippines? As far as I know, wala pong talent competition ngayon. So, But if given a chance na magkaroon ng talent competition, what talent would you like to share to your co-candidate? siguro po para iba naman po, siguro I'll sing na lang po. Since nagawa ko na po yung dance before sa Ginoong Pasigenya, siguro pa ibang talent naman ngayon. Ano yung genre mo sa pagdating sa music? More on mga mabababa lang po eh. More on, siguro kahit konti po mga Michael Pangilinan na. Mga ganong song. Wow. Yes po. And kanina mo to inaalay yung Mr. Philippines journey mo? Yan, unang-una po syempre sa family ko po and syempre legacy ko na rin po ito and yun para din po sa Pasig and yun sa mga tao po na sumusuporta po sa akin at saka yung mga tao po na na-inspire ko sa kwento ko and sa laban ko na ito para sa inyo po itong lahat. For you, what is Mr. Philippines? Well, para po sa akin, hindi lang po siya basta pageant. Ito po yung platform kung saan nagsama-sama po yung mga tao na may kanya-kanyang kwento at kanya-kanyang purpose. And of course, andyan po yung isang puso na mag-inspire and maging strength po ng mga tao na hindi kayang tumayo or mag-speak out para sa mga sarili po nila. You have already your title of Ginoong Pasigueño, and some of the pageant fans or Filipino fans are looking you as a perfect king. So how do you embrace your imperfections? Well, ayun po syempre, yung imperfections, andyan na po yan. As long as tanggap mo yung sarili mo. And yun nga po, kagaya po ng sinabi nyo, maraming tao yung naglo-look up sa akin. So doon na lang po ako nag-focus sa mga tao pong na-inspire ko. And syempre, andyan po yung negativity. Huwag na lang po natin pansinin. And siguro mas maging motivation na lang po natin siya para mas pag-igihan po natin at bigay po natin yung best natin sa lahat po ng ginagawa natin. And also, trending ka lagi sa social media. How do you deal with the bashers? Yun actually, kagaya po ng sinabi ko, hindi ko na lang po pinapansin kasi mas tinitignan ko po yung mga tao na sumusuporta sa akin and mas marami po yung sumusuporta po kaysa po dun sa mga may negative comments. Pero part po kasi siya ng journey na to. And yun, tanggapin na lang po natin kasi hindi naman po lahat ng tao magugustuhan po tayo. But do you read some negative comments and how do you feel about it? Yun, okay lang naman po sa akin yung mga, kasi kagaya po ng sabi ko, ilan lang naman po. Kumbaga, mas na-outnumbered pa rin po ng mga supporters. And yun po siguro, nagiging inspiration ko lang din po yun na mas pagbutihin pa po sa mga susunod po na mga events. Kung sakaling ikaw mananalo na kauna-unahang Mr. Philippines sa 2026, ano yung magiging contribution mo sa organization since this is the inaugural male pageant in the Philippines? Yun, since yung Mr. Philippines po is mas malaking platform, siguro po gamitin na po natin yung power and yung coverage po ng mismong pageant. No? We can reach po sa mas malalaking LGUs na matulungan po tayo sa advocacy po natin na maging responsable po yung mga tao at magkaroon po ng programs na practices na rin po para po magamit po natin ng maayos na social media and yun po, maiwasan na rin po ang fake news at saka yung mga negative post na nakaka-apekto po sa mental health din po ng mga tao. And one last thing na lang there, your message to all the first-timer who are joining now at Mr. Philippines 2026. Ayun, ang message ko lang po is do your best, trust the process, and enjoy the journey. Diyan po tayo matututo. Yung crown is just a bonus. Pero yung learnings po throughout the process, yun po yung dadalhin po natin sa buhay po natin outside pageantry. Alright. Thank you so much for sharing, Angelo, and best of luck sa journey mo dito sa Mr. Philippines 2026. Thank you so much po. You can also invite your fans and supporters to vote for you on the online voting. Hello everyone, this is Angelo Dripin representing Pasig City.
Supportan niyo po ako by voting. And of course, sana po manood po kayo sa preliminary competition namin this coming July 29 to 30 sa Pampanga. And of course, the Grand Coronation Night sa August 2 at Palacio de Manila, 8 p.m. Magkita-kita po tayo doon. Maraming salamat po. Thank you, Jello, and best of luck. Okay po.